Okay, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong nagdaang eleksyon ho, botohan, itong nakaraang hong Mayo ho ng A12, siyempre may mga nanalo, may mga natalo. Ngayon, mga kababayan, makikita naman ho natin sa iba't ibang mainstream media na may mga natalo na nag-concede na at tinanggap na ho, nagbigay na ho ng pahayag statement sa kanilang pagkatalo at tinatanggap naman nila ang kanilang pagkatalo, mga kababayan. Pero bukod ho dito sa mga ito, marami pa ho sa miyembro ng PDP or ng Duterte or mga kaalyado ho nila Digong na kung saan di na ho malaman kung nasaan, kung ano na ho nangyari. Wala hong mga paramdam, wala hong mga ginagawang pahayag statement about sa kanilang pagkatalo nitong nakaraang botohan na halalan. Isa na ho, hinahanap dyan sila Philip at kung sino-sino pa. Yung mga nakaraan, si Willie, wala pa rin hong pahayag. Ngayon mga kababayan, nagkaroon ho ng pahayag. Ito ho si Willie Revillame kahapon. Masama yata loob, mga kababayan. Ako naman, bigay na natin yung kanyang karapatan, no? Ano niya yan, nararamdaman niya, talagang may nararamdaman siyang sama ng loob, bigat Sabi niya rito, bakit hindi ganon karami ang bumoto at nagtiwala, ilan lang ang boto ko. Basahin ho natin itong kanyang pahayag. Ang malungkot na pahayag ni Willie Revillame matapos ang pagkatalo. Sabi natin. Lang na matalo ako. At least, makakapokus ako sa pamilya at trabaho ko. Pero nais ko lang ipahayag ang sama ng loob ko. Kulang pa ba ang mga kabutihang ginawa ko? Hindi pa ba sapat ang 25 years na pagtulong ko sa sambayan ng Pilipino? As of now, kung tatanungin nyo ako, hindi ko alam kung kaya ko pang ituloy ang pagtulong sa mga mahihirap. Nako. Feeling ko kasi walang kwenta ang lahat ng aking ginawa. Ang higit sa lahat, isa ako sa pinakakonting boto na natanggap sa lahat ng kandidato na kilala. Siguro naman maiintindihan ako ng mamamayan kung saan ngayon wala na akong ganang magpatuloy. Nako. Padoktong niya. Bakit hindi ganon karami ang bumoto at nagtiwala? Ilan lang ang boto ko? Ito ho yung malungkot malungkot basahin ho itong pahayag ho ni Willie Revillame. Ayoko naman sabing sinusumbat niya ito, pero dati kasi ito si Willie habang tumutulong, dati sinabi niya hindi naman daw siya tatakbo sa politika. Kasi anong alam niya? Wala naman daw siyang alam niya sa batas sa Senado, anong gagawin niya diyan. Yan yung mga unang pahayag niya. Bigla na lang siyang tumakbo ngayon. At ito nirarason niya bakit daw hindi ganun karami nakuha niyang boto. 25 years naman daw siyang nagbigay ng tulong sa mamamayang Pilipino. 25 years. Ano ba, araw-araw ba yan? Hindi naman siguro araw-araw, grabe ka naman. Diba? Ano ba yan, sabihin natin yung once a year. Diba? Pero siyempre, tulong pa rin naman yan. Pero siyempre, Sir Willie, Sir, hindi rin naman alam ng tao nung una na kaya mo pala ginagawa ito, tatakbo ka balang araw. Kumbaga, ginagawa mo palang, kasi sa ganitong klaseng pahayag pananalita mo, Sir, parang ginawa mo itong kapital puhunan para
ito ang maging dahilan, rason, para iboto ka ng mamamayang Pilipino kung tatakbo ka man ng kahit anong posisyon sa gobyerno balang araw. O isa lang ibig niya sabihin. Actually, Sir Willie, hindi naman porkit hindi ka binoto ng ibang mamamayang Pilipino, ayaw talaga nila sa'yo. Maaaring yung ibang ayaw bumoto dyan, gusto ka, mahal ka talaga. Ayaw kang madala dyan sa mundo ng politika. Kasi siraan dyan, siraan dito. O ayaw ka siguro nilang mga ganun. Baka hindi talaga para sa'yo to. O, masakit dito. Parang nawawalan na ho ng gana si Willie Rebillame. Tumulong. Siguro naman maintindihan ako ng mamamayan kung sa ngayon wala na akong ganang magpatuloy. O. Pasabi niya rito. As of now, kung tatanungin niyo ako, hindi ko alam kung kaya ko pang ituloy ang pagtulong sa mga mahihirap. Feeling ko wala kasing kwenta lahat ng aking ginawa. Higit sa lahat, isa akong pinakakunting boto na natanggap sa lahat ng kandidato. Ganun talaga. Hindi ka nanalo, sir. Mas marami sigurong tao talaga na may ayaw, hindi ayaw sa pagkatao mo, ayaw sa'yo. O walang kwenta yung ginawa mong pagtulong. Ayaw ka siguro talagang mapunta dyan sa mundo ng politika, especially dyan sa Senado. Ayaw ka siguro nilang, kasi, ano ba kasing gagawin mo dyan? At tingnan mo nangyari tuloy. Nabahira ng yung legacy na dapat iiwanan mo sa mundo ng showbiz o sa mundo ng pag-host ng noontime show. Napalitan ng, ano ba, masasabi ba natin kahihiyan? O, kita mo, sikat na sikat ito si Willie Rebillame, mga kababayan. Dami hong natulungan. Kasi alam ko naman, tumutulong naman talaga ito, nagbibigay ito ng mga ayuda, pinansyal, sa mga lugar na nasasalantaho ng mga bagyo, lindol, at iba't iba pa. Nakikita naman yan lalo ng pandemic. Kaso nga lang, siguro doon ka lang nila nakikitaan ng galing pagtulong. Pero hindi siguro nila nakikita na bagay ka sa politika. Siguro iniisip nila, sa politika, hindi lang basta pagtulong dapat meron ng tao dyan. Ayoko namang sabihin wala kang utak, sir. Ayoko namang sabihin ng gano'n. Pero, baka, alam mo yun, hindi ka pick para dyan sa tinatakbo mo. Kasi unang-una, hindi ka tulad ng ibang artista. Katulad nila Vico Soto. O artista ba si Vico Soto? O sabihin na natin anak ng mga kilala, personalidad na artista. Nagsimula sa mababa. Hininog muna ang kanilang mga sarili bago nag-national. Ikaw naman kasi, sir, tumulong ka, tapos magsisenador ka agad. Bakit kasi hindi mo malang naisipan mag-vice mayor muna sa isang lungsod? Kung saan po pwede kang tumakbo? Pwede kang humawak ng syudad. Ba't kasi hindi mo na ganun ang ginawa mo? Bakit senador ka? Agad. Ba't gusto mo agad tumalon ng ganyan? Bakit national agad? Sa Senado, paggawa ng batas ang pinakalayunin dyan. Hindi ka tulad ng vice mayor, talagang nakakadaungan ka talaga ng taong bayan. Baka yun ang naiisip nila. Malungkot itong mensahe ni Willie Rebillame, ha? Oo, kahit ako medyo nalungkot ako sa pahayag niya. Para siyang depressed, Anyway, ganun talaga mga kababayan. Siguro kung nalulungkot, medyo depressed si Willie Rebillame ngayon sa ganitong klaseng pahayag niya, malalagpasan niya rin ito. Malalagpasan niya rin ito. Pero sana, wag ho Sir Willie, hindi dapat mangibabaw ang sama ng loob sa puso mo. Masahanga ang taong bayan sa'yo, pati ang Panginoon,
na talo ka man, hindi ka magtatanim ng sama ng loob. Tutulong ka pa rin. Sabihin ng tao siya, si Willie kahit hindi nanalo, panay tulong talaga. Talagang nasa puso niya ang pagtulong. Maraming hanga lalo sa'yo. Ako, Willie, sir, tingin ko dapat kung gusto mo talaga maglingkod, magsimula ka muna sa Vice Mayor. Baka ka magna-national. Kailangan may mapatunayan ka muna eh. Hindi yung nag-host ka tapos biglang senador. Ano yun? Si Philip, ewan ko natin kung nasa sana. Ano na nangyari doon? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye po.